At yun nga mga kaibigan, anong sabi ng Supreme Court? O pinapag-comment. O yan nga yung mga kaibigan, tinitingnan ngayon ng Supreme Court yan. At aantayin pa natin yung declaration kung yan ay idideklara as unconstitutional. Kapag diniklara yan ng Supreme Court na unconstitutional, madadawit yung ating Pangulo. Kasi nanggaling sa kanya yun. Yun yung sinasabi ko mga kaibigan, na sa mga kapalpakan ni Sara Duterte, palaging nadadawit ang ating Pangulo. No? Samantala mga kaibigan, kapag merong mga magagandang programa na ang Pangulo natin ang nag-initiate, ang Pangulo na, direktiba ng Pangulo natin, no? Yung programa na yan sa DepEd, no? Ang Pangulo natin ang nag-utos, kaya nagkaroon ng ganyan. Sino pinapasalamatan ng mga DD sheets? Si Sara Duterte. Nakalimutan na ang Pangulo, na ang Pangulo naman natin ang nag-utos. Katulad na lang, uulitin ko, sasabihin ko ulit, yung 18K. Yung 18K. Sabi ng DD sheet, ito ang daw ang mga teachers kay Sara Duterte. Hello. Direktiba ng Pangulo yun. Pinakita ko sa inyo, di ba? Presidential number 2. No? Nakalimutan ko yung tawag, mga kaibigan. No? So, pinakita ko yun sa inyo Tingnan natin yun. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kaya nagkaroon ng 18K dahil sa ating Pangulo. Dahil direktiba po ng ating Pangulo. Pero anong nangyari? Pinasalamatan ang mga DD sheets si Fiona. At hindi po nila inisip na ang Pangulo po natin ang nag-utos nun. Diba? Nasaan na ba yun? Sandali. Saglit guys Hindi ko na makita. Sa dami ko kasi mga posts. No? So mga guys, tingnan nyo na lang dito. Basta na-post ko na yan dito Nakalimutan ko kasi kung anong directive yun. No? Basta direktiba ng Pangulo natin yun, yung 18,000 na yan. No? So, Bitong Sabado, mga basura ng lipunan na ayaw nila na umasenso ang mga Pilipino, pati mga isla, gusto nila ipamigay sa China, nalabas-pasok, mga Chihuahua dyan, Pinas ng si Duterte. Correct po dyan. Correct po kayo. Alam niyo bang yung mga kaibigan, medyo maiba tayo ng topic, no? Pero babalikan natin yung kay Speaker Martin. Mga kaibigan, alam niyo ba mga kaibigan na medyo umiiba ngayon ang tono ng mga Chekwa? Kasi di ba mga kaibigan, nung pumunta si PBBM sa Singapore, nagkaroon siya ng meeting with Japan and US at na-propose nga ng PCG, ng Philippine Coast Guard, na ang hinimok nila ang US at saka ang Japan Coast Guard na mag-deploy sila ng kanilang barko diyan sa West Philippine Sea. At yun nga mga kaibigan, pinag-uusapan na yan na magde-deploy ang US at saka ang Japan ng kanilang mga barko diyan sa West Philippine Sea. Alam niyo ba ngayon yung sinasabi ng China, mga kaibigan, na medyo nag-iiba ngayon yung kanilang parang sila ay lumalambot, no? Dali, natin na. Dali mga guys hanapin ko yun. Saglit wait. Parang lumalambot sila ngayon mga guys kasi ang nangyari diyan, saglit Dali mga guys Wag bilang bagong
Sandali. Nasaan na ba yun? Hindi ko na makita. Joined, hindi ko na siya makita mga guys. Dapat pala inano ko to kanina, no? Hindi ko na tuloy siya makita, no? So, kukwento ko na lang sa inyo mga guys, mamaya hanapin ko. So, yun mga guys, no, ang sabi po ng China, mga kaibigan, huwag daw mag-alala ang Pilipinas, no? Kasi tungkol doon sa ipapa-impose nila na batas na huhulihin yung mga mangingisda, no, na papasok diyan. Ang sabi pa ng China, mga kaibigan, na hindi naman daw sila manghuhuli, basta magpapasabi daw ang Pilipinas na magkakaroon tayo ng resupply mission. Ibig sabihin mga guys, hindi daw sila manghuhuli basta magpapaalam tayo. Ganun ang pagkakaano nila, 'di ba? Basta daw magpapaalam tayo, magpapasabi tayo ahead of time na magkakaroon ng resupply mission, hindi daw sila manghuhuli. Ang sa akin naman ganito, bakit kami magpapaalam sa inyo? Sino ba kayo? Sa amin 'to eh. Diba? Bakit kami magpapaalam sa inyo? Bakit namin sasabihin na, oy, magano kami, magre-resupply mission kami. Payagan nyo naman kami. Hello? Hindi naman si Duterte ang Pangulo ngayon. Ang Pangulo po ngayon ay si PBBM. Isang Pangulo na matapang at hindi po yan magpapaalam sa inyo. Dahil unang-una sa lahat, bakit kami magpapaalam sa inyo na magre-resupply mission, hindi naman kayo ang may-ari ng karagatan na yan. Diba? Yun yung mga guys, yan yung sinasabi ngayon ng China, na hindi naman daw sila manghuhuli, basta magpapaalam daw, magsasabi daw ahead of time na magkakaroon ng resupply mission. In short, gustong mangyari ng China, magpapaalam daw ang Pilipinas. Okay lang kayo na mag-resupply mission basta magpaalam. Gusto nilang i-imply na amin ito eh. Amin to, kami ang may-ari nito, so dapat magpaalam kayo. Ganun po ang gusto nilang palabasin. Pero sa tingin niyo magpapaalam tayo? No way. Filipinos do not yield. Kasi kapag nagpaalam ka, isa lang ibig sabihin yan. Ina-acknowledge mo na hindi atin yan. Ina-acknowledge mo na sa China yan. Diba? So, hindi po tayo magpapaalam. Hindi po tayo katulad kay Duterte. Ang atin pong Pangulo ngayon ay hindi po katulad kay Duterte na humihimod ng puwet ni Xi Jinping, natatakot kay Xi Jinping. Si PBBM po ay hindi natatakot. Matapang ang ating Pangulo. Diba? Yan po mga kaibigan, no? Saglit kayo sa saglit guys Naka-live pa ako, naka-live. Saglit lang, naka-live pa ako. May tumatawag guys eh. Naka-live ako, saglit Naka-live ako. Wait. Yan. Naka-live eh. Nora Kayabyab, good evening po. Good evening din po sa inyo, Nora Kayabyab. Yan. And, ito na naman si Didi Shit. No? Admin Rich, magkano sahod mo kay? Hello, kayo nga ang may sahod eh. Kayo nga mga troll may sahod eh. O punta kayo ng China. O biro mo, laki ng pera nyo mga guys. May sahod lang nga kayo sa China. May sahod pa kayo sa Duterte. Ang laki ng pera nyo. Ba? Pero,
Sa amin, walay. Walay. Talagang ano lang ito, pagmamahal, love, at talagang suporta na nanggaling sa puso dahil nakikita namin na ang Pangulo namin ay talagang dapat lang talagang suportahan dahil isang Pangulo na talagang ginagawa niyang lahat para gawin ng lahat ng kanyang mga pangarap para sa Pilipinas na dalhin tayo sa isang bago, maunlad na Pilipinas. Diba? Yun lang yun, mga kaibigan. Kaya hindi po tayo nag-aantay ng bayad. No? Wala po tayong bayad dito. So, ano pa mga guys? So, yan nga mga guys, punta lang tayo sa yan. Okay. Yan mga guys. So, lately, mga kaibigan, kasama din diba si Speaker Martin Romualdez, pumunta ng Tagum City. Pumunta sa Davao, mga kaibigan, no? Kasama po si Speaker Martin, with PBBM, mga kaibigan, no? So, ang nangyari po mga kaibigan, nagsitago ang mga Duterte. Akala ko ba maisog kayo? Bakit mga talawan naman pala kayo? Akala ko ba maisog kayo? Bakit mga talawan? Bakit mga duwag kayo? Magaling lang naman pala kayo manlait. Magaling lang naman pala kayo manira ng tao kapag yung tao malayo. Kapag yung tao wala dyan sa harapan nyo. Pero kapag yung tao pinuntahan kayo, nasa harapan nyo, pinagtataguan nyo na. Yun ang ginawa nyo eh. Pinagtaguan nyo si Speaker Martin, pinagtaguan nyo si PBBM. Ilang beses nyo na ba pinagtaguan si PBBM at saka si Speaker Martin? Remember, nung panahon ng bumagyo, diba? Nung nagkaroon ng disaster sa Davao, remember that? Pumunta si Speaker Martin at saka si PBBM. Pero, walang Baste Duterte na nag-appear. Walang Baste Duterte na nagpakita. Kasi, nanginginig ang kanyang tumbong sa takot. Nanginginig siya sa takot at hindi niya kayang harapin ang ating Pangulo at si Speaker. Talawan. Yan ang talawan. Alam niyo yung talawan? Duwag. Diba? Susulat ko ha. Hindi niyo alam kasi yung iba dyan, no, hindi mga hindi yung mga hindi Bisaya. Sulat ko. Talawan. Yan. Yan. Talawan. Yan po ang mga Dutertes. Mga talawan. Hindi po sila maisog, kundi mga talawan. Hindi nakaka-proud. Hindi nakaka-proud na merong taga Mindanao na Pangulo. Dapat sana proud kami. Diba? Kasi taga doon kami. Pero hindi po kami proud. Hindi ka mapaproud. Tapos mga kaibigan yan na, nag-uumpisa na naman sila, sinisiraan na naman nila si Speaker Martin ngayon. Pagkatapos, ang sinasabi nila mga kaibigan, so sinasabi nila na dinidismiss daw mga kaibigan, dinidismiss or sinususpindi daw yung mga government official. Hello? Kasama ba dyan si Alice Guo? Bakit nasuspindi si Alice Guo? Dahil sa involvement niya sa Pogo at dahil kailangang imbestigahan para hindi siya makagawa ng mga, makapag-impluwensya ng mga tao na umayon sa kanya. So, kailangan talaga siyang suspindihin.
Mga kaibigan, ang pagsususpindi sa isang mayor o sa isang government official habang siya ay iniimbestigahan sa isang kaso, ito ay isang legal na paraan. Legal po yan. Wala pong illegal sa ginagawa ng ating gobyerno. Legal po yan. Na kapag merong reklamo ng katiwalian, suspindihin. Naalala niyo yun sa Department of Agriculture, sa DA, nung si President Bongbong Marcos pa ang DA Secretary, naalala niyo yun? 'Di ba nagkaroon ng problem noon, yung tungkol doon sa pag-aangkat ng mga asukal, 'di ba? Merong mga nangyari doon na inimbestigahan ng mga katiwalian. 'Di ba? Maraming sinuspinde doon ng mga DA officials. At yung isa pa nga na sinuspinde at tinanggal mismo ni PBBM, later on ibinalik din ni PBBM dahil napatunayan na wala namang kasalanan. Diba? Kasi may kasalanan diyan. Yun yung naguhudas ngayon na pumipirma-pirma. 'Di ba? Para kay PBBM. Hindi naman niya kinukonsulta si PBBM, pumipirma-pirma na. Alam niyo na kung sino yan, hindi ko na babanggitin. 'Di ba? So, yun ang mga kaibigan. Yan. Kaya yung ginagawa po ngayon na sinususpindi yung mga iniimbestigahan ng mga government official, wala po dyan masama. Yan po ay legal process. No? Ang masama po mga kaibigan ay tanggalin mo yan. O, pag tinanggal mo yung yung isang mayor na yan, tinanggal mo. As in, tinanggal mo lang talaga siya. Hindi mo lang sinuspende, kundi tinanggal mo pa. Tapos wala pang matibay na ebidensya na involved talaga siya sa ganitong krimen or whatsoever. Tapos tinanggal mo na kaagad. Yun ang abuse of power. Pero sa ginagawa ngayon na sinususpindi lang dahil ongoing ang investigation, wala pong abuse of power dyan. Kaya nga nakakatawa itong sinasabi ni KLC, no, na everyone who have been suspended and in danger of being suspended from their duties even when their position is a reflection of the will of the people. Siyempre, will of the people kasi nga mga binoto yan. Pero hindi naman ibig sabihin na porke binoto sila ng tao, hindi sila pwedeng suspindihin. Kasi di ba meron tayong tinatawag na mga ranking o mga mayors. Sino yung mataas sa kanila? DILG, di ba? O, sinong mas mataas sa DILG? Siyempre, si PBBM na. Di ba? So, yun yung, meron pa pala, DILG, under yan ng kalimutan ko yung ahensya, no? So, mga kaibigan, hindi po illegal ang ginagawa na sinususpinde kapag merong katiwalian na kumbaga na-i-involve, no, yung isang government official, kailangan po talaga siyang suspindehin. Ang sabi pa dito, may karma, quickly deal with abusive government officials. Hello, kayo nga yung nakakarma ngayon eh. 'Di ba? Kayo ang nakakarma ngayon kasi kayo ang abusado. Sino ba ang tsumugi sa napakaraming tao? 'Di ba? Past administration, abuse of power 'yun. Walang due process, pinatsugi lang. 'Di ba? Yung mga yung ginawa ni RRD kay Senator Trillanes, abuse of power 'yan. Oh, anong sabi ng Supreme Court? Yung ginawa daw ni Duterte ay illegal. Kasi 'di ba, nakalaya na nun si Trillanes binigyan siya ng absolute pardon, 'di ba? Ni Noynoy Aquino, pero anong ginawa? Binawi yun ni Duterte. Pagkatapos later on nung wala na si Duterte, ayan, ano sabi ng Supreme Court? Illegal ang ginawa ni Duterte. So kung titingnan natin, si Duterte po, ang past administration, sila po ang nag-aabuso sa power. Sila po talaga. O, 'di ba? Pag meron silang gustong paalisin, o pinapaalis nila. Pag meron silang gustong tumbahin, o ginagawa nila.
Alvarez. Di ba si Alvarez, House Speaker? Anong ginawa ni Fiona? Nasa Davao siya, nag-operate. Tuwang-tuwa pa si Duterte, pinagmalaki pa niya na si Sara Duterte daw, nasa Davao daw nag-ooperate. Tanggal daw si Alvarez sa pagka-speaker. Ang trumabaho daw ay si Inday Sara. Tuwang-tuwa pa siya. O sino ngayon ang nag-aabuso sa power? Martin Romualdez ba? Bongbong Marcos ba? Hindi. Kayo ang umaabuso. Kayo ang nang-aabuso ng power. Kayo na mga Dutertes. Hindi ang Marcos, hindi ang Romualdez. Di ba? Imulat yung mata nyo, kayo ang nang-aabuso sa power. At ngayon na wala na kayo sa kapangyarihan, hindi nyo makayanan. Kasi sanay kasi kayo na abusado kayo. Sanay kayo na kayo ang Panginoon. Sanay kayo na nasusunod ang mga gusto nyo. Kaya ngayon na wala na kayo sa kapangyarihan, atat kayo na makaupo ulit sa pwesto para magawa nyo uli ang mga ginagawa nyo noon. Diba? Yun lang yun. Kayo ang nakakarma. Hindi makakarma si Speaker Martin at hindi makakarma si PBBM dahil maayos ang ginagawa nila lahat. May due process at may human rights. Hindi sila nagba-violate. Kaya kayo ang nakakarma. Ang nangyayari sa mga DD sheets ngayon at mga Dutertes ay isang matibay na ebidensya ng karma. Kita nyo? Halos lahat ng mga miyembro nila, iniiwanan na sila eh. Diba? O, pumunta sila sa mga kaibigan ang dami nilang pera, ang dami nilang pera. Pumupunta sila sa iba-ibang mga bansa. Sila mga kaibigan ay nangungumbinsi ng mga OFW natin. Hello mga OFWs! Huwag kayo magpapabudol sa mga Dutertes. Alam nyo ba, napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon at talaga namang inaalagaan kayo. Meron pa kayong OFW launch na kapag kayo aalis ng bansa, pumunta muna kayo doon, bumisita kayo doon para maranasan nyo yung magandang treatment ng ating gobyerno. At kung meron kayong problema, mag-message lang kayo sa OWA Administrator Arnel Ignacio at talagang kayo ay aasikasuhin. Diba? Yan yung mga kaibigan. Kaya mga OFW sino sa inyo, yung mga nanonood sa akin, sino dito ang may mga OFW na mga kaibigan, na mga relative? Guys, i-educate nyo na. I-inform nyo na ang inyong mga kaibigan na mga OFW na wag na sila magpabudol sa mga Duterte dahil gagamitin lang sila ng mga Duterte para isulong ang kanilang personal interest. Yun lang naman yun mga guys eh. Isusulong nila ang personal interest nila kasi ang aim ng mga Duterte, pababain sa pwesto si PBBM para ilagay nila si Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Nang sa ganon mga kaibigan, makaligtas sa ICC si Digong, makaligtas sa mga kaso si Kibuloy, happy-happy na naman ulit, makakalabas na naman ulit. Si Bantag, makakalabas yan, makakaligtas sa kaso yan. Si Tibes, makakaligtas yan sa kaso. Lahat ng mga pulis na involved sa war on drugs, makakaligtas lahat yan sa kaso. Kapag si Sara Duterte na ang maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, ang ginagawa ng mga Duterte ngayon ay selfish ambition, mga pansarili mga kaibigan. Unlike po sa ginagawa ngayon ni PBBM at ni Speaker Martin Romualdez na talagang para sa mga Pilipino, para sa kaiuunlad ng ating bansa, sa bayan, sa mga Pilipino. Yun lang yun mga kaibigan eh. Tingnan nyo isip kayo mga guys, bakit ba pinapababa ng mga Duterte sa pwesto si PBBM? Isip kayo maigi. Hindi dahil sa bangag si PBBM, hindi dahil sa magkakagera, pero yan ang kanilang naratibo. Yan ang ginagamit nila kasi yan yung malapit sa puso ng mga tao. Kasi pag sinabi nga naman, pag naniwala nga naman na ay bangag si PBBM, sasabihin, ay naku, dapat hindi tayo magkaroon ng Pangulong bangag. Kaya yan ang ginagamit nila. At saka yung gera daw, gigirahin daw tayo ng China. Yan ang ginagamit nila. So meron naman tayo mga Pilipino dito na mga duwag,
Maniniwala naman sila, ay naku, wag na nga si PBBM, naku, si Sara na lang ang Pangulo natin kasi kawawa naman tayo, gigirahin tayo dito. Kaya yan ang ginagamit ng mga guys, no, nagigirahin daw tayo, na nagpapakatuta daw si PBBM sa Amerika. Pero kung titignan natin mga kaibigan, at kung mag-iisip lang kayo, gagamitin ang utak na binigay sa inyo ng Diyos, no, gagamitin nyo ng maayos, mga kaibigan, maliliwanagan ang inyong mga kaisipan na ang sinasabi pala ng mga DD Sheets at ng mga Dutertes ay puro kasinungalingan at para lang pala sa kanilang self-interest, mga kaibigan, sa totoo lang. Yun lang yun talaga mga kaibigan. Self-interest at interest ng kanilang mga kaibigan na merong mga kaso. Yun lang yun mga guys, no? Kaya wag na po kayo magpapabudol, mga OFW. Napakaganda po ng ginagawa ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Guys, alam nyo ba ang ginagawa ng itong ginagawa ng Pangulo natin, nililibot ang 82 provinces ng Pilipinas. Pinupuntahan ang mga liblib na lugar, mga kaibigan, at talagang binibigyan ng mga tulong. Tinitignan ano bang mga kailangan nyo, mga kaibigan. First time nung nangyari ito, after President Marcos Sr., wala na. First time ulit ito nangyari, mga kaibigan. At sabi mismo ng mga recipients, first time lang nila naranasan, no, sa Tawi-Tawi, sabi ng isang lalaki. Ngayon lang nangyari na merong isang presidente na pumunta dito sa aming lugar at binigyan ako ng assistance. Davao, sa Davao, ganun din sinasabi ng mga tao. Sa lahat ng lugar. Mga kaibigan, tuwang-tuwa po sila sa ating Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez. Kaya nga mga kaibigan, kahit anong gawing paninira ng mga Duterte, hindi tumatalab. Kasi nga, iba yung nakikita ng mga tao. Ang nakikita ng mga tao, yung kabutihan na ibinibigay ng Marcos at ng Romualdez sa ating mga kababayan. Kaya kahit nasirain nyo ng sirain ang ating Pangulo, wala na ho kayong magagawa. Failure po kayo. Iiyak na lang kayo. Kung ako sa inyo, patapusin nyo na lang ang Pangulo natin at kayo na lang ay suportahan nyo na lang ang ating Pangulo. Katulad ng ginagawa ngayon ng mga dilawan, ng mga pinklawan na sinusuportahan nila ngayon ang ating Pangulo. Suportahan nyo na lang ang Pangulo natin. Magantay kayo, malapit lang naman ang 2028. Kaso, hindi na makakaupo si Fiona kasi masama na image si Fiona, mga guys. Sa totoo lang, masama na po ang image ni Sara Duterte. Hindi po yan mananalo. Kasi sa issue nga lang ng West Philippine Sea, mga kaibigan, marami sa mga Pilipino ay galit na galit sa ginagawa na pambubuli ng China at gustong ipaglaban ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Kaya, mga kaibigan, hindi mananalo yan si Sara Duterte. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit nagmamadali itong mga Duterte, itong mga DD Sheets, nagmamadali na mang-agaw ng kapangyarihan dahil yun lang ang paraan para maging Pangulo si Sara Duterte. Dahil yun lang ang paraan para maging Pangulo si Sara Duterte, ang mang-agaw lang ng kapangyarihan. Dahil alam nila na sa 2028, kapag tumakbo si Sara Duterte as President of the Philippines, alam nila na 101% hindi po mananalo si Sara Duterte. Totoo po yan. Hindi po yan mananalo, mga kaibigan, si Sara Duterte. Wala pong mananalo na Pangulo ng Pilipinas na Duterte dahil nasubukan na po ng mga tao kung gaano ka-evil ang Duterte na naging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Kaya ayaw na po ng mga tao. Sila na lang yan, yung mga blind followers at saka yung mga vloggers na mga ganito, pera-pera lang. Sila na lang yan. Pero kung sasabihin mo, mga Pilipinong matitino, wala na po. Walang matinong Pilipino na boboto kay Sara Duterte. Wala po. Walang matino na Pilipino na boboto sa kanya. Real talk lang tayo dito. Yun po ang buong katotohanan. Diba? Good evening, Admin Rich at mga ka-BBM. Josie Chel Noveras. Good evening din po sa iyo. And, sino pa ba? Watching from California, Cecilia S. Jimeno.
Salamat po sa panunood. Mary Rose Andres Gakutan. Good afternoon.